magpa-tutor sa akin, tapos ako daw yung magsabi kung magkano, tapos sa available time ko daw, kahit once a week lang daw, mga ganun. Actually, lagi ako nakakatanggap ng mga ganun, mga offer, iba-ibang offer. Tapos, syempre, pinag-isipan ko siya magdamag. Alam niyo, kanina umaga, bago kami pumunta dito sa Costco ko, ay nagtanong pa ako sa aking partner. Sinabi ko sa kanya yung sitwasyon na ganun nga, may gusto nga magpaturo sa akin, ganyan. Tapos sabi ko sa kanya, kailangan ko na ba magtrabaho? Tapos sabi niya, hindi naman, ikaw gusto mo ba? Sabi ko, alam mo naman kasi ako pag nagtrabaho ako, 100% talaga akong ibigay ko. Tapos, ayan, tinanong ko siya, gusto mo bang parang gumawa na ako ng pera ko? Tapos, sabi niya, okay lang naman kahit hindi pa. Sabi ko, kasi parang hindi ko pa gustong iwan yung mga bata, hindi ko pa gustong, parang maglaan ng oras sa trabaho. Mahati yung oras ko ba? Syempre, hindi lang naman yung, pagtuturo yung dun. May preparation naman. Kaya tinanong ko siya kung gipit ba tayo, kailangan ko na bang magtrabaho, okay lang ba kung hindi muna? Gusto ko pang maging ina lang muna. Alam nyo, marami talagang gustong pumunta ng Japan kasi nga, dahil sa mga nakikita sa social media tsaka naririnig sa mga ibang tao, pero hindi lahat ng mga nakikita at naririnig natin totoo nga. Katulad nung pinsan ko, pinangarap niyang makarating ng Japan. Pero yung naranasan niyang kalupitan ay malayong-malayo sa mga nakikita at nababasa natin na kabutihan ng mga Hapon. At yung sa mga gustong makapag-asawa ng Hapon, malayong-malayo yung mga na-experience ng karamihan. Hindi naman sa paninira, pero marami dito sa Japan ang nakapag-jowa o asawa ng Hapon na pinaghahati sila sa mga gastusin sa bahay. Tapos, hindi naman mabuti tsaka mahigpit, kailangan masyado kang malinis sa bahay. Kailangan hindi ka magastos, salbahe, mapanakit, mahilig mga babae. Tapos, merong mga bisyo, kung ano-anong bisyo. Ayaw sa bata o hindi mahilig sa anak. Mahilig magpunta sa mga umise. Kaya iba-iba yan. Be wise.